nag-comment kasi siya o nagpalabas siya ng statement na yung Pope natin ay mukhang ano daw, mukhang Satanas. At dahil doon sa ginawa niya, uh, ang daming mga bad na comments din laban sa kanya. Kami po nasaktan tapos hindi po ako makalabas kasi ano po, lagi na lang nila akong pinagsisisi, ganon. Mm, Ngayon ko lang nalaman, tapos ang bait-bait pala ng Santo Papa. Yun, si Jonel Laplana, matapos siya nag-post na sinabing satanista daw mukha si Pope Leo XIV. Hello mga guys, ako dahil si Junel B. Ito, Laplana, Cebuano ito. taga Binit, Malitbog, Southern Leyte. Sabi niya, Hello mga may guys, ako dahil si Junel B. Laplana, pagkasatanism ning taga Binit, dagwaya, Malitbog, Southern Leyte. mag-amping ta. Mukhang satanism daw si Pope Leo XIII, kaya mag-ingat tayo. At dahil dyan, nag-viral yung comment niya. Ang daming mga nagko-comment din, nagko-komento. Grabe, no? Kaya sabi niya, di na daw umano siya basta-basta makalabas sa kanilang bahay. At siya ang pinagsisisi sa naunang post niya. At dahil dito, habang naka-live ako sa hapon, nag-comment siya at humingi ng paumanhin sa kanyang sinabi. Kaya inanyayahan natin siya papasok sa punto por punto at pumasok talaga siya at nag-public apology. Di lang yan, matapos nag-public apology, may mga katanungan siya. At napakaganda yung katanungan niya. Nanganganib na iwanan itong Seventh-day Adventist. Sa mahabang panahon mga kapatid, alam niyo ba, isang propaganda ng Seventh-day Adventist na pinaniniwalaan nila ang sariling kasinungalingan na ang Papa ay Vicarius Filii. Pero alam niyo ba, nagsusuwaga na. May Seventh-day Adventist evangelist na nagsabing hindi opisyal na aral ng Seventh-day Adventist na Vicarius Filii ang Papa. As Seventh-day Adventists, we traditionally believe that when Revelation 13:18 says, "Count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666," that this man represents the Pope, and the number of his name is Vicarius Filii Dei, or Vicar of the Son of God. Well, in this two-part series, you're going to see that this man is not the Pope, and his name is not Vicarius Filii Dei. See? SDA yan. Nilinaw ang mali nila na matagal ng propaganda. At ito'y tatalakayin natin mga kapatid dahil sa pagkakataon na ito, mismo SDA ay nabutata sa kapwa SDA. Yan talaga ang sinabi natin. Kapag kasinungalingan, lilitaw talaga ano ang katotohanan. Samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At inanyayahan natin, huwag kalimutan para sa mga taga-subaybay at sa mga bago pa lang na bilang suporta, pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Lalo na itong isyong ito na sa mahabang panahon, ito'y propaganda at maraming mga inosenteng Katoliko ang natangay ng Seventh-day Adventist. No? Dahil sa kanilang propaganda na ang Santo Papa daw, Vicarius Filii ang opisyal na title. So, dahil
viral yung comment ni Jonel Laplana. So, yon pumasok talaga siya at nag-public apology. Pero bago dyan, acknowledge muna natin ang mga suking taga-subaybay natin. Si Papa Inok, si Gibons, Papa Inok mabuhay, mapagpalang buhay sa lahat. Si Richard Ejuk, si Papa Inok, Serik Efrain Udtuhan, si kapatid na Margie Saligan, si Richard Ejuk, I'm Catholic, Margie Saligan, si Mary Manato, si Josephine Maluyo, Mary Manato, si Sis Reggie Rosima, Happy Life Vlog, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, Pedro Daguhoy, si Juicy Aclaris, good evening po, huwag silang maghuhusga, hindi sila perpekto. Pedro Daguhoy, I'm Catholic. Tingnan natin sa pananampalataya at katiwiran sa si kapatid na Arturo Pagatpatan diyan sa Ghana, Africa. Ingat ka kapatid. Si Bibi Mine Cabuiva sa CDO. Si kapatid na Brad Calix, silo kapatid. Mayroon din siyang channel. Siya yung dating pastor na yumakap sa simbahang Katoliko. Suportahan natin din ang kanyang channel mga kapatid. Si kapatid na maganda, marami kayong matutunan kay Brad Calix, no? Si kapatid na Delphine Rabago, si Binharmin Parba dyan sa Quezon City, no? At sa lahat ating mga taga-subaybay, si Alan Formentera, si Beatriz Lianggaw, si Pedro Daguhoy, wala pong raffle ngayon, si Alan Formentera, si Calbron, si LV Like, si Mary Ann Joke, si Mario Comelia diyan sa Gordon Isabela, si Domingo Nakar, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Kung maalala ninyo, nag-public apology si Janelle Laplana. Pumasok talaga siya, at hindi lang yan, dahil sa sinabi niyang post na nag-viral, ito, Hello mga guys, ako may dahil si Junel B. Laplana, pagka-satanism, taga Binit, maning Malitbog, Southern dagwaya, Leyte. magamping ta. No. So, ang mukha daw ni Pope Leo XIII may pagkasatanista, kaya mag-ingat tayo. Yung post na yan, nag-viral talaga. Ito, galing sa post ni Bro Paul Alima, at sinishare ko, ito din, na nag-viral talaga, no? Daming mga reaksyon din sa kanyang pahayag. So, to iba't ibang mga reaksyon. Kaya ang sabi niya na di na daw umano siya basta-basta makalabas sa kanilang bahay. Pinagsisi siya sa komento niya, no? So, ang daming mga nagko-comment talaga dito sa post niya. Kaya si Junel ay nag-public apology. Yon.
pumasok sa punto por punto. Nag-comment kasi siya o nagpalabas siya ng statement na yung Pope natin ay mukhang, ano daw, mukhang satanas. At dahil doon sa ginawa niya, ang daming mga bad na comments din laban sa kanya. Kami po nasaktan tapos hindi po ako makalabas kasi ano po, lagi na lang nila akong pinagsisisi, ganon. Mm. Ngayon ko lang nalaman. Tapos ang bait-bait pala ng Santo Papa. And then, nakiusap siya na pwede ba umano siyang magtanong. No? Kaya pinagbigyan ni Bro Genre na magtanong siya kaugnay sa pananampalatayang Katoliko dahil siya ay Seventh-day Adventist. Pero sincero naman talaga siya sa kanyang mga katanungan. Pakinggan ninyo. At makita mo na inosente si Bro Jonel. No? Makita ninyo dito. May pumasok sa atin, Seventh-day Adventist, kung maalala ninyo, si Bro Jonel. Hello mga guys, ako Nasa linya na kanina pa yon. Binit Malitbog sa Sandali. Junel Belza ito, bro? La Plana. La Plana, okay, so... Kung Sige. maalala ninyo, siya yung kauna-unahang nagiging viral yung comment niya na ang mukha ng Santo Papa ay mukhang satanista. No? siya ba yun? So daming mga nag-react. So Kaya nga. ngayon, nag-live ako kanina, sabi niya na humingi siyang paumanhin sa kaniyang sinabi. At sabi ko, pasok ka sa punto por punto. Yun, kanina pa yan. Okay, sige. I-host nyo. Yes, Brother Junel, good evening, bro. Kung po sa lahat, gusto ko pong humingi ng tawad po sa inyo, mga Katoliko. Pag nga sinabi ko po, pasto sa ako nagsisisi sa aking mga ginawa. At dahil dun sa ginawa mo, bro, maraming nag-fireback sa iyo, no, ng mga Catholic. So, in behalf of them, pasensya din, bro, no? Siyempre, bugso ng pinalabas mong, pinainit mo na issue. Siyempre, mahal namin yung Santo Papa namin. So, marami talagang nagalit sa iyo noon at marami ding nagbigay sa iyo ng masamang sinabi. So, humihingi din ako ng pasensya para sa kanila, no? Kung nasaktan ka man, pasensya din, kapatid. Ito po. Pwede po ba magtanong? Sige po, sige. Bro, itanong lang natin, sandali lang bro. Pwede pong itanong lang, bakit siya nag-apologize? Anong nangyari ba? Ang nangyari kasi, Brother Angel, nakabisaya kasi yung post niya. Nung time na nahalal si Pope Leo XIV, nag-comment kasi siya o nagpalabas siya ng statement na yung Pope natin ay mukhang, ano daw, mukhang satanas. At dahil doon sa ginawa niya, ang daming mga bad na comments din laban sa kanya. So yun ang hinihingi niya yung pasensya or sorry ngayon dahil doon sa ginawa niya, Brother Angel. Yes, brother, kaya ba nag-sorry kayo dahil dun sa maraming nasaktan? O nalaman nyo ang ano pa yung mas malalim na dahilan po doon? Marami po nasaktan tapos hindi po ako makalabas kasi ano po, lagi na lang nila akong pinagsisisi, ganon. Ngayon ko lang nalaman. Tapos ang bait-bait pala ng Santo Papa. Okay, bro. So next time, bro, mag-ingat ka sa mga, lalo na sa social media, bro, dahil unang-una mayroon tayong batas about diyan, no? Yung mga libel case. So mag-ingat ka kasi pwede mong ikakulong 'yan. Dapat pag naglalabas ka ng statement sa social media, dapat yung wala kang naapakang tao para hindi ka malagay sa alanganin. Tulad niyan, ngayon, hirap kang lumabas kasi bro, may mga din talaga, may mga Katoliko na hindi namin makontrol yung kanilang damdamin. Hindi namin kontrol ang lahat ng Katoliko, bro. No? May mga Katoliko talaga na kapag binalasubas mo, mga balasubas din yan. Marami din ganyan. So, hindi namin sila kontrol. No? Maigi ang ginawa mo. Ngayon, pag nakita nila, at least kita paano mahupa mo yung mga galit nila.
No? So next time, mag-ingat ka. Kahit na magkaiba tayo ng pananampalataya, huwag tayong magpersonalan. No? Huwag nating personalin ang bawat isa. Po. Mm-mm. At sa Biblia rin, bro, sa Bible nga, Ecclesiastico 7:29 nga, bro, Junri. Sige, Delikado yan. Para biblical para mas Ecclesiastico natin. 7:29. Utos, yung mga pari ng Diyos, hindi mo pwedeng anuhin. Ecclesiastico, Ecclesiastes. Ecclesiastico, tingnan nga natin. Ecclesiastico. Okay, Ecclesiastico 37? 7:29. 7:29. Okay. Ito ang ating mababasa. Igalang mo ang Panginoon ng buong puso at igalang mo ang kanyang mga pari. Ayan, napakalinaw yan. Tapos, awit 105:15. Biblical po yan, no? Delikado Awit ka mag- 105:15, awit 105:15. 15. Ito naman ang sinasabi sa awit 105:15. Ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kaniyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Sa panahon ngayon, kapatid, no, ang pinakahuling propeta natin si Apostol si John the Baptist, and then si Jesus Christ. And then si Jesus Christ, binigay niya yung pagkapropeta niya, lahat ng mga turo, no, hanggang sa kay San Juan, kung ano yung mangyayari sa future, sa kaparian. Sila na yung mga propeta ngayon, hanggang ngayon, kay Pope Francis. Kasi, tandaan po natin, no, wala naman sa kasaysayan na may connection sa sa mga apostol, kundi si Apostol Pope Francis at Pope Leo XIV ngayon. Kasaysayan walang connection ng ibang miyembro po ibang leader ng ibang protestante. Walang connection, sila, tayo lang. So sila yung mga propeta ngayong panahon na to. So bawal mo silang saktan. At ano ba kapag sinaktan mo sila, anong kasalanan yon? 2120 bro ng Catechism of the Catholic Church, 2120. Napakadelikado yan. Paglapastangan sa mga kaparian, lalo na yung Santo Papa, biblically po, no? Sa lang mga nakikinig. Hindi lang dahil maraming nasaktan, kundi ang Diyos nasasaktan. Ang Diyos mismo. 20. Saan ba dito? Ito ba? Ayun ito. Alright, so ito ang ating mababasa. It always harbors doubt about His love. Tama ba to? Sacrilege consists in profaning of treating unworthily the sacraments and other liturgical actions as well as persons, things or places consecrated to God. Yan. So, ang sacrilege kasi, grave sin yan. Malaking kasalanan. Hindi man kayo naniniwala sa mortal sin, malaking kasalanan pa rin yan. Consecrated to God. Persons, treating unworthy. Ibig sabihin yun, paglalapastangan sa mga consecrated to God. So, there are ordained priests. They are consecrated to God, mga pari po. So, it's really, ang dami ngayon mga ibang sekta. Wala silang idea. Biblically, bawal nga saktan ng mga pari. Lalo na yung pananalita natin ganun na sabihan mo sila na satanis hindi lang naman ng tao makakalaban mo doon, ang Diyos. Babigyan lang kita ng konting information to educate you, kapatid. At tingnan mo talaga sa apostolic succession ng kasaysayan, kapatid, walang iba kundi ang ating Pope Leo XIV. 267 popes from Apostol Pedro talaga. Kasaysayan tingnan mo yan sa list of popes. At yung connection na yan, walang iba kundi ang Roman Catholic Church. At ang mga apostol na yan, nasa mga Roman Catholic Church sa simbahan talaga, ang mga labi nila. Nasa simbahan talang Katoliko, wala sa ibang sekta. So, doon pa lang makikita natin, from the Bible until now, connected ang mga apostol natin, bawal daw nasaktan o kahit anumang paninira sa kanila. So, I just want to educate you po, brother, no? So, maraming salamat po sa pag-apologize. Apologize accepted po. Sige, bro, Junri. Yes, okay, Brother Junel. Go ahead, bro. Tanungan po ako, Sige po, bro. ang tungkol po sa Sabat, ano po ba talagang tunay na Sabat? Sabado o Linggo? Bro,
ganito no, ang Kristiyano bro, ang sabat ng Kristiyano talaga, linggo na yan. Hindi na yan Sabado. No, dahil unang-una bro, kung babasahin natin ang pahayag ni Apostol na Pablo, no, yung mga batas na ibinigay kay Moises hanggang sa panahon na lang yun ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, basahin natin sa Galatia 3, Galatia 3, 19, no? Sa Galatia 3:19 kapatid, ito ang sinabi ni Apostol na Pablo. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang dumating ang anak ng pinangakuan. Hanggang kailan lang daw dumating hanggang kailan lang daw ang bisa ng kautusan kapatid? Hanggang anak na pinangakuan. Hanggang dumating ang anak ng pinangakuan, ibig sabihin si Panginoong Jesucristo. So yung mga kautusan na ibinigay kay Moses, hanggang sa panahon na lang yun ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito sa Gawa 13, 38-39, sinabi ni Apostol na Pablo sa San Lucas sa kanyang sulat sa Acts of the Apostles, sabi dito, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa mga pamamagitan ng kautusan ni Moises. Wala nang kaganapan sa kautusan ni Moises. Bakit? Hanggang doon na lang yun sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni San Pablo, ang kautusan, may bisa lang hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan, ibig sabihin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Hebrews 4:8-9, nagsabi si Pablo ng isa pang araw. No? In Hebrew 4:8, ang sinabi ng Apostol na Pablo ito, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. So si St. Paul may binabanggit na ibang araw. No? Sa 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So mayroon pa daw natitira na pamamahingang Sabat. Ano yung natitirang pamamahingang Sabat? Kung babalikan natin sa 8, ibang araw. So hindi yan Sabado bro, kasi ang Sabado, hindi yan ibang araw. Kung Sabado pa yan, dapat sinabi dyan, parehas na araw. No, sa English yan, other day, hindi the same day. Ano ang other day? Babasahin natin sa King James Version to. Sa King James Version dito, ang sabi ganito, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? So merong another day para sa natitirang Sabat, no, para sa natitirang remnant rest or natitirang Sabat, mayroong another day. Tanong ko sa iyo kapatid, ano ang another day ng Saturday? Sige, sagutin mo. Ito. Ha? Ito po. Linggo. Kaya nga dito sa Acts 20 verse 7, napakalinaw, anong araw naggagather ang mga apostol? O, basahin natin doon sa King James Version muna. Ano sabi sa King James Version? And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Okay? First day of the week. Sa the Living Bible kapatid, on Sunday, we gathered for communion service. Anong araw sila nagagather for communion service kapatid? Sunday. Why Sunday? Bakit Sunday? Kung babalikan mo ang sinabi ni Apostol na Pablo sa Galatia 3:19, magandang balita, ang kautusan na dumating galing kay Moises, may bisa na lang hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So, after kay Panginoong Jesucristo, wala na bisa yung Sabado. Wala nang bisa yun. Yes, Brother Wendell. Mag-share audio ko. Sige bro. Di ko Sige. share audio. Ayun.
Ate Ed, ano ito na na, Ate ito Ed, na. yung, okay na, sige. Oh, pwede na. Dahil may gusto akong sandali. Okay na ba? Wala ka pang plinig, bro. Wala pa kami marinig. Sandali lang. Nagkamali yata. Document, share audio. Ito pala. Okay. So, ito. Okay. Para sa katanungan sa ating kapatid, may gusto akong parinig yung mismong pastor niya. Bakit? Sa aklat ninyo na The Almost Forgotten Day by Mark Finley, ito ang sabi sa pahina 95. Mabasa, kung may kopya ka, mabasa yan. Makita ninyo. Does the New Testament teach that the disciples worshipped on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Now, kahit sa libro ng Seventh-day Adventist, nilinaw na Sunday was kept holy from the time of the apostles. Paano ito pinasinungalingan ni Pastor SDA Pastor Dison? Di daw umano totoong mabasa ang ginagamit ko na aklat sa SDA. Ito, pakinggan ninyo ha. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya po may sulat nito. Okay? Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Talibong, ang honor do, isa lang. Dalawang N Nakita niyo daw. yung publish niya mga kapatid, pinakita niya. Sabi ko, tampered. Bakit? Kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. At ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Pero mapansin mo, dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa niya lang. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yung mga kapatid, page 95. Pero kamanga-manga, nasa magazine na ito, or sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Mapansin niya mga kapatid, mga kaibigan? Yan. Ang ginawa niya, nag-screenshot siya sa aking channel. Natural, sa channel ko, merong marker na yung naghawak ako ng cross. Pero, gusto niyang ipalitaw na tampered ang ginamit ko na aklat. Pero, paano ngayon? Bakit? Ibinasa yan ng kasama niyang pastor, si Pastor Bacalaris. Pakinggan ninyo. Ini pastor na aman sa libro sa SDA Pastor by Mark Finley Pastor. Unsa may gingon ni Mark Finley kanang ang libro Pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. O, Pastor. Basahan na ko ha. Nakuha na ka libro. 5, 6. Na Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Ini Pastor, mauna. Okay, basahan na ko ha. Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note ha.
It is often, It but is not often all the na time. nga. Basahin ko ha. It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Antay ha? Yan. Ha? Oo. Ayun. It is often, pagkatapos Not all the time. Not all Not all the time. Madalas Dapat na nga. mag-aral muna to sa ano, bro. Ha? Ano ba yung it is often? Madalas. Madalas nga. Pero gusto pang lulusot. Ha? Palang sablay not all na. the time. Pero ang punto dito ay ganito. Nabasa ko na kahit sa kanilang aklat, malinaw ang sinabi. No? Malinaw ang sinabi ng kanilang aklat. Thus, the New Testament teaches that the disciples worshipped on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Anong sabi ng isang pastor? Ang sabi ng isang pastor, tampered. Tinampered ko daw. Meron siyang paliwanag. Para lang to establish doubt. Ang palusot, tampered. Paano niya i-reconcile yung sinabi niyang tampered dahil di daw mabasa sa tunay na aklat nila, binasa sa kasama niyang pastor. No, sablay. Yan. Nandyan sa kanilang aklat yan. Balik sa inyo, bro. Ayun, maraming salamat, Brother Wendell. So, bro, Jonel? Apa. Yes, bro. So, ano ang tingin mo na yung dalawa mong pastor na pinaniwalaan niyo, sikat na mga pastor niyo, nagkakontra ng pahayag. Yung isa, hindi daw sinulat, pero yung isa, binasa pa niya. Ano tingin mo kaya yung ganon? Mali-mali pa grammar, bro. Ano ba? Mag-isip-isip ka. Sinabi na nga doon sa libro niyo na often, tapos sabihin pa na hindi daw madalas. Madalas na nga often nga madalas nga Mali na kagad. Bro Jonel? Ang alam mo bro, ang ma-advise ko sa iyo no, kasi tandaan mo palagi bro na yung Sabat, kasi yung tanong mo sa Sabat, ibinigay yun na kautusan para sa mga Hudiyo, hindi sa mga Kristiyano. Yan ang palagi mong isipin. Tandaan mo, hindi ka Hudiyo, hindi kayo Hudiyo, bakit kayo magpaka-Hudiyo? Alam mo ba na ang sino mang nagpasailalim pa sa mga batas ng Hudiyo ay nasa ilalim ng sumpa? Sabi ni San Pablo. Kung babasahin mo ang Galacia bro 3, ang mga kaya nga tayo tinubos no? Sa Galacia 3:11, basahin ko siya para maunawaan mo, no? Para makalabas ka diyan sa paniniwala na man-made lang yan. Man-made lang yan, bro. Ginawa lang yan ni Ellen G. White. Before sa panahon ni Ellen G. White, bro, walang nagsasabat ng Saturday. Kasi kahit si Ellen G. White, yung sabat nila noon, Sunday. Nung nag-aral na sila ng Biblia, nakita nila yung Sabado, saka pa lang sila nagsabado. Pero before that time na nagpakapropeta siya, Sunday yung sabat nila. Kumakain pa nga sila ng baboy. Nasa aklat niyan. Nabago lang yung pananaw nila nung nag-aral sila ng Bible. Bakit nabago yung pananaw nila? Kasi wala silang tagapagturo. Mahirap mag-aral ng Bible na walang tagapagturo. No, kasi kung babasahin mo sa Biblia, si Panginoong Hesus nagpadala ng tagapagturo ang simbahan, 'di ba? Sa Mateo 28:18 hanggang 20, sinabi niya, "Humayo kayo sa lahat ng mga tao, turuan niyo sila." So may tagapagturo. Turuan niyo sila sa mga itinuro ko sa inyo. Sino yun? Si Ellen G. White ba yun? Hindi. Ang simbahan yun. Wala pa si Ellen G. White. Andyan na ang simbahan. At sino ang namumuno sa simbahan? Mga kaparian. Kaya nga may Santo Papa ang sinabihan nun, mga pari. Apostol Pablo pare, hindi niya alam. Bakit hindi niya alam? Sa unang Pedro 2:9, mga pari ang magpahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos. So basahin nilang muna natin tong unang Pedro 2:9. Wala pa si Ellen G. White, kapatid. Andyan ang mga kaparian. Basahin natin to. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari. Ano daw? Mga lahing pinili ang mga maharlikang pari. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang
pagpapahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Mga pari ang binigyan ng task, no, ng Diyos na gumawa sa mga pagpapahayag sa lahat ng ginawa ng Diyos. So paano mangyaring si Ellen G. White? Simple nga, pinagbawalan niya ang mga babae na mangaral eh. Pwede magkatikais, pero hindi pwede mamuno. No, sa unang Timoteo 2:11, ang mga babae pinagbawalan yan. Unang Korinto 14:36, pinagbabawalan ng mga babae. 2 talata sa Bible, pinagbabawalan ng mga babae mamuno. Pwede Ibigay mo, mag-preach. bro. Bro, hindi Ibigay pwede mo, hindi mamuno. niya alam yan. Hindi O niya sige, alam. bigay natin sa unang Korinto 14 muna. Unang Korinto 14, para makita mo kapatid, no? 1 Corinthians 14:36, pinagbabawalan ng mga babae. Hindi yan binabasa sa inyo, kapatid. Tinatago yan sa inyo. Sa 35 pala. O, dito sa 35. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiya magsalita ang babae sa loob ng iglesia. Tapos sa inyo, pinamumunuan pa kayo. O sa unang Timoteo. Sa unang Timoteo, aral ito ng Bible eh. Nakakapagtaka ngayon sa inyo eh. No? Sa Bible, bawal ang babae. Pero sa inyo, siya pa ang founder. Ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Bakit sa inyo kapatid babae ang founder niyo? Di ba hindi ba nakapagtataka yan? Nakapagtataka yan. Diyan pa lang sa founder pa lang wala na, laglag na ang iglesia niyo. Diyan pa lang Brad matakot John ka Ray. na kamo. Yes bro, bro Wendell. Brad Angel, hindi lang yan. Alam nyo ba, binasa Cebuano ni Pastor Calares. Hindi, si Sarito. Yung Addison. yung aklat nila. At tinagalog pa niya. Cebuano binasa nila Dakong Away na aklat kung saan mabasa na si Ellen Goldwhite isa sa mga bulaang mga ngaral. Pakinggan ninyo ito. Ito. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11, alang sa dugang nga pagpasanto. Gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Unuan 4:1. Hinuon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibotang ito. Unuan 4:1. Kalakip niya ani si Ellen White. Nako, nasa aklat nila yan. Sino daw ang bulaang propita? Nasa aklat nila, kalakip na si Ellen White. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy. Alright, i-translate natin sa Tagalog Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin
na sa huling mga araw, magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito, na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. 1:4. Kalakip niya ani si Ellen White. Nako, nasa aklat nila yan. Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. 1:4. Kalakip niya ani si Ellen White. Kalakip niya ani si Ellen White. Brother Jonel? Kasi di ba nagtanong ka kasi kaganina ano talaga ang tunay na Sabat. So pinaliwanagan ka namin. Based sa narinig mo. Brother Jonel. Sa tingin ba tama ba yung pinaliwanag namin sa iyo o mali? Ibiblia naman 'yon. Ngayon ko na ano na kasi na ano yung ano no. Kasi kapatid, no, sabi ko nga kaganina bro, no, sa aral ni San Pablo bro, yung mga nagpatuloy pa sa paniniwala ng mga Hudiyo nasa ilalim ng sumpa, no? Nasa ilalim ng sumpa. Kung babasahin natin sa 11 ba yun? Sa 3:11 no, ng Galacia, ito ang ating mababasa. No? Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Malinaw yan ha? Walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ngayon kung kayo, puro pa rin kayo nagdidepende sa kautusan ni Moises, ibig sabihin hindi kayo pinawalang sala. No? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So sa pananampalataya na tayo ng Panginoong Jesucristo mabubuhay, hindi na sa pamamagitan ng kautusan na ibinigay kay Moises. O patuloy natin, ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. So magkaiba ang pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo bro sa kautusan na ibinigay kay Moises. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinatakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ibig sabihin, kung pinipilit nyo yung kautusan ni Moises, dapat lahat ng kautusan ni Moises, sundin nyo, ipuros patay doon eh. May malabag ka lang na isang batas ni Moises, papatayin ka. Kasi nga, ang lahat ng tumutupad sa itinatakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Ibig sabihin, under kayo sa curse. Under sa curse. O sa 13, basahin natin. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. The reason why Christ died on the cross, dahil sa sumpa ng kautusan na yan. Nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ibig sabihin, instead na yung tao ang bibitayin sa krus, inako ni Panginoong Jesucristo. Lahat ng tao na sumusunod sa mga kautusan, no? Dapat ipako sa cross, pero si Panginoong Jesucristo ang gumawa niyan. Bakit? Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Tayo, mga hintil tayo, mamaya babasahin natin ano yung pangako na yan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. No? So napakalinaw dito na mayroong pagpapalang ipinangako kay Abraham na makamtan din ng mga hintil. Tayo, mga hintil tayo. Kung ibabalik natin ito sa 8, sabi dito, o sa 7 muna, kung gayon, o sa 6, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil ito siya itinuring ng Diyos na matuwid. Sa paanong si Abraham ay itinuring na matuwid ng Diyos? Sa pananampalataya. No?
Tandaan natin, mas nauna si Abraham kay Moises. Wala pang mga batas dito, sumampalataya siya, itinuring siyang matuwid. Okay? Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham, hindi pala mga Hudiyo. Yung mga nananalig, yung mga nanampalataya sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham, hindi yung mga sumusunod sa utos ni Moises. Bago pa ito mangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na mapawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, kapatid, hindi sa kautusan ni Moises. No? Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Napakalinaw dyan. Pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Mapawawalang sala ng Diyos ang mga hintil tayo, hindi tayo mga Hudiyo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kabaliktaran yan sa sinabi sa 11. Sa 11, walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Magkaiba yan. Kung ang paniniwala mo, ikaw na hintil, hindi Hudiyo, nandun ka nagdidepende sa kautusan, hindi ka ipapawalang sala ng Diyos. Paano ka maliligtas? Diba? Napakalinaw dito sa 6 hanggang 8 na yung mga sumampalataya kay Abraham, sa 7, kung gayon maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang tunay na mga anak ni Abraham. Napakalinaw yan. Ipinahayag ng kasultan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, kapatid. No? Kaya nga sa 19, sabi uli sa 19, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Yan lang ang kadahilanan bakit may mga kautusan doon sa panahon ni Moises. Para maipakita kung ano ang mga paglabag. At may hangganan eh. Kailan ang hangganan? At may bisa ito hanggang sa dumating ang anak ng pinangakuan. Hanggang doon lang pala sa Panginoon, kay Panginoon Jesucristo. Bakit pinagpapatuloy pa ni Ellen G. White? Tapos sinunod yun naman. Di ba? Bakit niya pa sinunod yun? Hanggang doon lang yun sa panahon ni Panginoon Jesucristo. Kasi nga, lahat ng mga sumusunod doon, kapatid, lahat ng mga sumusunod doon sa utos na yun, under sa curse. Kasi kung babasahin natin sa Old Testament, ang hindi sumunod sa batas ng Diyos na ibinigay kay Moises, under sa curse, papatayin, bibitayin. Nasa sa Deuteronomy, nakalimutan ko lang yung talata, sa 67 yata, sa 67, sa 62, na kapag hindi sumunod sa kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, papatayin. Kaya ang under sa curse. Kaya nga nagpakamatay ang Panginoong Jesucristo para mawala yung curse na yun eh. So lahat ng mga alituntunin na ibinigay kay Moises, pinawalang sala na yun, pinawalang halaga na yun sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Saan mababasa? Kolosas, basahin natin sa Kolosas. Kolosas 2, 16-17. 16-17, basahin natin ha. Anong sinabi ni San Pablo dito? Kaya't, wag na kayong magpapasakop, no? Wag na daw magpapasakop pa, address to sa mga Kristiyano. Kaya't wag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol. Wag na daw magpapasakop sa alinmang alituntunin. Anong mga alituntunin? Tungkol sa pagkain, di ba? Sa mga Hudyo, daming bawal baboy, bawal pasayan, bawal lahat. Sabi ni St. Paul, wag na magpapasakop sa mga alituntunin na yan. Ano pa? Inumin. Wag na magpaalipin sa mga ganyang uri ng utos. Tungkol sa mga kapistahan. Ito pa, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Huwag na raw magpasakop sa araw ng pamamahinga eh. Huwag nang magpasakop sa anumang alituntunin. Bakit? Sa mga Hudiyo lang yan. Mga Kristiyano na tayo. Anong sinabi sa 17? Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat na ito. Bakit niya pa sinusunod yung buo? Dumating na yung katuparan. Diba? Anyo lang pala yun eh. Anino lang yun ng darating. Dumating na yung katuparan. Bakit doon pa kayo anino lang yun? Nakuha mo? Diba? Kaya nga, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, anong sinabi natin Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Turuan mo sila. So baga, may pinapaturo ang ating Panginoong Jesucristo na hindi katuruan ng mga Hudiyo. So nakita niyo mga kapatid na napaka-inosente talaga ni bro
Junel, no? At inaniyahan pa natin siya na magtanong dahil di natin masisisi yung mga natangay sa Seventh-day Adventist, lalo na sa kanilang propaganda na ang Santo Papa ay ang katuparan sa 666. Pero ito na, nagsusuwagan ang aral ng Seventh-day Adventist dahil merong sinabi, sandali muna, may nagsabi dito, mahina daw audio. Kumusta signal ko? Paki-comment mga kapatid. Mahina ba yung audio? Sabi ni Orlando Pabreke, mahina daw ang audio. Okay. So, matagal na panahon, sinabi ng mga okay naman, sabi ni LV Gaik, si Eduardo, okay lang, signal mo. Okay, salamat po. Okay lang, Bro Windel. Okay, maraming salamat. No? Matagal na talaga na propaganda ng Seventh-day Adventist. Imagine, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Bakit? Paulit-ulit nilang inilabas sa propaganda na sa papal tiara nakalagay daw umano ang 666. Pero, isang pandaraya pala ng SDA yan dahil inaamin naman nila na sila lang ang naglagay ng Vicarious Filii sa tiara. Anong ba ang kanilang ginagamit na talata dyan? Ang Pahayag, Revelation chapter 13 verse 18. Ito. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So, ang may karunungan talaga, ang may pagkakaunawa. So, ang sinabi diyan, may karunungan, hindi yung may kamangmangana, may karunungan. At ito'y ilalapat nila sa 66, 66 mga kapatid, sa Vicarious Filii. Pero sila mismo ang nasupalpal dahil inaamin nila na tampered pala yung tiara. Pero dito, pinalitaw talaga dito na sa tiara ng Santo Papa nakalagay ang Vicarious Filii. Inyong makikita mga kaibigan, ito ay bilang ng pangalan mga kaibigan. So bilang ng pangalan. Pero yung kanilang computation, hindi pangalan naman yon, kundi ang kanilang computation, kanila talagang iginiit na yon ay official title ng Santo Papa na hindi naman Vicarious Christi o Vicar of Christ ang title ng Papa. Ayop na tumutotal sa 666 at sabi niya dito mga kaibigan ay bilang ng pangalan ng tao. So, yan. At sinabi dito, hanapin natin ha. Ito, nandyan umano sa tiara ng Papa. Ito. Filii, ibig sabihin mga kaibigan, siya ang substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Very interesting mga kaibigan na term ito, sapagkat ito rin mga kaibigan ay tumutukoy sa Antikristo sa Greek. Nang ibig sabihin mga kaibigan ay substitute for Christ. So ibig sabihin mga kaibigan ng Vicarious Filii ay Antichrist. So ito mga kaibigan ay makikita natin sa salitang Grego. At ating balikan mga kaibigan ang verse sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Kailangan natin bilangin mga kaibigan ang bilang ng pangalan ng hayop mga kaibigan. Kung inyong makikita sa Roma, makikita natin doon na ang mga clock nila mga kaibigan ay hindi mga numero ang nakalagay doon, kundi mga Roman numerals. Ito mga kaibigan, ang pagkakasulat ng mga Latin mga kaibigan na numero.
sa lugar ng Roma. At kung mapapansin nyo mga kaibigan dito, ang salitang museum, imbes na U ang ilagay, ay V mga kaibigan ang kanilang nilalagay. Kasi walang U mga kaibigan sa Latin, kundi ang inilalagay nila ay V. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, nung tayo ay elementarya, naalala ko pa na ang mga numero mga kaibigan ng Roman numerals ay ang I ay 1, ang L ay 50, ang D ay 500, habang ang C mga kaibigan ay 100, habang ang X naman mga kaibigan ay 10. Ating makikita mga kaibigan ang salitang Vicarius Filii. Atin ito makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarius Filii. Yan. Pinandindigan talaga ng Seventh-day Adventist na makita daw sa korona ng Papa. Pero kung maalala ninyo, nauna namang sinabi ng Seventh-day Adventist pastor si Sardison, yung napublish sa kanilang ministry magazine, na tampered pala ang tiara na nilagyang Vicarius Filii sa artist ng SDA. Balikan muna natin ha. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. Yun ang kanyang narration batay sa paliwanag niya sa nalathala ng kanilang ministry magazine. Kaya dito pa lang pinaniniwalaan na ng Seventh-day Adventist mga kapatid ang si kapatid na Junel Laplana. Hello po kapatid, welcome po. Okay, sa susunod bukas pwede ka makapasok ha. Okay. Pakinggan mo ito kapatid, dahil sa matagal na panahon ito ang propaganda na sa tiara ng Santo Papa nakalagay daw ang Vicarius Filii. Pero ayon naman sa pastor ninyo ay inaamin dito tampered lang ang paglagay ng Vicarius Filii sa tiara. Sino ang nagawa? Artist ng SDA. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. So napansin niyo mga kapatid, wala doon sa tiara. Pero dinagdagan, balik muna natin yung dito na sabi niya nandyan sa tiara daw. Nagsusuwagan dito ang mga Seventh-day Adventist. Ito. Makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarius Filii. Ating babalikan mga kaibigan. So nakalagay daw umano Vicarius Filii. So balik natin ang paliwanag dito ni Pastor Cesar Deso ng SDA. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. So ito ay pag-amin sa pastor ng Seventh-day Adventist na nilagyan lang talaga ng artist ng SDA ng Vicarius Filii. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4,
inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original, na bago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. So, hindi po natin yan itinatanggi. Dito ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, na nilagyan lang talaga nila. Pero yung propaganda na yan na nilagyan nila ng Vicarious Filii, na hindi naman talaga yan ang titulo ng Santo Papa, Vicarious Filii, Vicar of the Son of God, kundi Vicarious Christi, Vicar of Christ. At maliban dyan, malinaw ang pahayag sa Revelation chapter 13 verse 18 na kailangan umano ng pag-unawa dahil ang numero 666 ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Ang Vicarious Filii, hindi yan pangalan ng tao. Pero alam nyo ba, si Ellen Goldwhite na founder ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, alam nyo ba na ang kanyang pangalan talaga ay lalabas na Vicarious, lalabas na 666. Ito ang inilabas ng Seventh-day Adventist. Oh. Ito ang inilabas nila na tiara. May nakaukit na Vicarious Filii. Pero sa isang banda naman, sa kanilang program, ito, pinakita nila ang isang tiara na wala namang Vicarious Filii. Oh. So, pangalan ng tao. Sino po bang pangalan ng tao kung Roman numerals ang total, mga kapatid? O, tingnan niyo si Ellen Goldwhite. Ang dalawang L, 50. So, therefore, 50 bawat L, 100 na yan. Yo, sabi nila, equivalent of V, then 5. L, dahil Ellen Goldwhite, 50. D, 500. W, dalawang iyo. O, di, 10. I, o 1. So, therefore, ang total, 666, pangalan ng tao yan. O, ngayon, paano nila susuwagin itong isa namang mga ngaral ng Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Vicarious Filii talaga, hindi ang Papa. Ang 166, hindi ang Papa. Oh, kaya nagsusuwagan ang aral ng SDA dito. Asan? Asan ba sinabi, mga kapatid? Ito, pakinggan ninyo. Ito. As Seventh-day Adventists, we traditionally believe that when... So, anong sabi niya? Bilang Seventh-day Adventist, tradisyon na umano nilang pinaniniwalaan, akala ko ba walang tradisyon sila? Revelation 13:18 says, "Count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666, that this man represents the Pope, and the number of his name is Vicarious Filii Dei, or Vicar of the Son of God." Well, in this two-part series, you're going to see that this man is not the Pope. And his So, Seventh-day Adventist ito, ha? Ang taong ito sa Revelation chapter 13 verse 18, hindi daw ang Papa. name is not Vicarious At ang kanyang pangalan, hindi Vicarious Filii Dei. Sa Seventh-day Adventist ito, Adventist Watch. I remember the first time that I learned of the phrase Vicarious Filii Dei. And when the preacher presented how he calculated the number 666 from the phrase Vicarious Filii Dei, I was thinking to myself, wow, that's amazing. I can also remember looking at websites that showed the Vicarious Filii Dei name or title being used
back in the earlier centuries. And to me, this was the smoking gun. This was proof that Vicarious Filii Dei was in fact the title of the Pope, and it was in fact the name that John the Revelator was talking about in Revelation 13. Now, I want you to fast forward several years later, and there came a time that I was doing a presentation for my own church, and the presentation was going to be on the books of Daniel and Revelation. Now, in this presentation, or in this gathering that was going to occur, there were going to be people from the community, and obviously they were going to be non-Adventists. So in this presentation, I decided that I wanted to present the meaning of 666. I thought to myself, if I'm doing a presentation on Daniel and Revelation. So sa Seventh-day Adventist ito ha, malinaw yung sinabi na ang Papa hindi ang 666, ang Papa hindi pangalan Vicarious Filii Dei. How am I going to present Revelation without going into, 666? So I decided that I was going to present this to this non-Adventist audience, this number 666 and the meaning, this Vicarious Filii Dei meaning that I had learned several years earlier, thinking to myself that I'm going to wow the audience once they see the truth malinaw ang sabi niya of this number 666. So I began writing my notes for this presentation, and I began writing about how the popes ruled in the Dark Ages, and they wore a crown, or some people say a tiara, and there was a Roman phrase on this tiara, and it had the name Vicarious Filii Dei on it, meaning Vicar of the Son of God. And I began to write down how this wording, how this phrase would represent the number 666. But a problem began to develop as I was typing these notes. Seventh-day Adventist ito mga kapatid ha. Kaya nga, matagal na sa kanilang mga aklat na sinabing Vicarious Filii Dei tumutukoy sa Santo Papa at 666. Ngunit itong evangelist ng Seventh-day Adventist din nagsabi na ang Revelation chapter 13 verse 18, hindi ito patungkol sa Santo Papa at hindi ito pangalan na Vicarious Filii Dei. However I typed them out, something seemed wrong. As I'm writing my notes, I just couldn't finish the notes. In other words, every time I would write my notes, I would have to keep on deleting them, because every time I would write it, it just didn't seem right. Not only did it not seem right, it didn't seem believable. I acted as if I was sitting in the audience listening to myself, and I'm thinking to myself, I wouldn't believe myself if I was presenting this. How would somebody, a non-Adventist sitting in an audience, believe me? And as I sat there just contemplating Vicarious Filii Dei as the meaning of 666, I realized there's 6 reasons why Vicarious Filii Dei cannot be the meaning of 666. Yan. Siya mismo na nag-aral ha, Seventh-day Adventist mga kapatid, na umano ang batayan na ang Vicarious Filii Dei ay hindi ito ang 666 that John is referring to in na tinutukoy ni San Juan. Revelation 13. Una, malinaw naman kung gamitin natin ang common sense, although common sense is not common to everyone. Ang pagkasulat, the book of Revelation was written in Greek. Sa Griego yan. So, ngayon, kung Griego, remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung Griego ang pagkasulat, bakit sa mga Seventh-day Adventist at mga anti-Catholic mga kapatid, ang kanilang calculation ay sa Latin? Diyan pa lang, palpak na. And I'm going to give you those 6 reasons right now. Reason number 1, just because an Adventist pioneer held a particular view doesn't mean that that view is true. To many of you, the mere suggestion that an Adventist pioneer can be wrong is almost blasphemous. I've even heard with my own ears Adventists say that we already were given all of prophecy. Why are we coming up with new views? The pioneers gave us everything that we need. Now, I don't want to insult anyone, but if you have this view of our pioneers, it is the incorrect view.
Oh, yan. Sa mga nauna sa kanila na nagtuturo na ang Vicarious Filii siyang katuparan sa 666 sa Revelation, mali. See, revisionist history would suggest that our pioneers spoke in one voice, that they agreed upon everything, that they laid out all of our prophetic truths on one table and everything lined up perfectly. Ladies and gentlemen, our pioneers disagreed on an array of things, from righteousness by faith to the daily sacrifice to the 10 horns to Daniel 11, the interpretation of Daniel 11. And that's just a few, ladies and gentlemen. They disagreed on an array of things. Yan ang resulta. Pag magiging tinatawag sa Cebuano Santa iyang interpretasyon, no? Iba't ibang interpretasyon dahil walang sariling dogma. At di na naman tayo magtaka kung bakit walang sariling dogma dahil wala silang sariling Biblia. Kaya iba't ibang interpretasyon. Nagsimula ang Seventh-day Adventist, alam nyo, araw na linggo ang kanilang day of rest noon. Ngunit, sa pagtakbo ng panahon, abay, pinalitan ng Saturday. Nagsimula noon sila si Ellen Goldwhite at James White, kumakain pa ng karning baboy. Pero sa takbo ng panahon, abay, ipinagbabawal na nila. Yon. Basta walang sariling Biblia, nakibasa lang at interpretasyon, yon ang resulta. Ito, Sabadista ito, Seventh-day Adventist ito, malinaw ang sinabi niya, mga mahal na kapatid, no? Na siya mismo ay nangaral at nag-aral talaga at ito ang kaniyang nadiskubre. So to suggest that our pioneers all agreed and gave us in one voice everything that we need is just incorrect. And this is why I'm imploring you to stop just blindly following the pioneers just because they're Adventist pioneers. So ayan galing na yan sa Seventh-day Adventist na huwag kayong magbulag-bulagan sa pagsunod sa mga nauna sa inyo dahil lang sila Seventh-day Adventist. Now, I believe Stephen Haskell, A.T. Jones, E.J. Wagner, Joseph Bates, Uriah Smith, and James White, to name a few. Yan, mga pioneers ng Seventh-day Adventist yan. All had great truths that contributed to the belief system of the Seventh-day Adventist Church. But now the question remains, should we just simply take our pioneers at their word, or should we test their word against God's word? Ladies and gentlemen, I love our pioneers, and I love the rich history of this church. However, I love the truth even more. Reason number 2, Vicarious Filii Dei is not an official teaching of the Seventh-day Adventist Church. So, paano ninyo, yan, mga pastor ng Seventh-day Adventist na nanindigan sa kasinungalingan na ang Vicarious Filii talaga ang katuparan sa 666 na sabi ng kasama niyong Seventh-day Adventist, the Vicarious Filii is not the official teaching of the Seventh-day Adventist. So kinopya lang nila. Saan yung kinopya? Now, when I first learned about Vicarious Filii Dei, I just assumed that this teaching was established by the Seventh-day Adventist Church. However, it would be years later that I would learn that this view wasn't unique to Adventists, nor was it established by Adventists. In Leroy Froome's book, The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 2, page 606, he says that the idea of correlating 666 to Vicarious Filii Dei originated in the 17th century by a Protestant Christian author named Andreas Hellwig. And from what I gather, it appears that our Adventist pioneers adopted Andreas Hellwig teaching and yun pala. Ibang protestante ang nagturo na ang Vicarious Filii Dei ay tumutukoy sa Santo Papa at Vicarious Filii Dei, official na title ng Santo Papa, kinopya. Sa paaralan pa yan, kapiing, abay, bawal yan. Okay. Kinopya ng mga SDE pioneers. At kinopya naman ng mga pastors ngayon. Pero ito, isang Seventh-day Adventist na evangelist, mali daw.
na ang 666 ay ang Papa sa pamamagitan ng Vicarious Filii. Made it part of the Adventist tradition. Now, even though our church has taken other doctrines from other churches, here we need to be careful because Vicarious Filii Dei wasn't held by the majority of Protestants in the Dark Ages. It was more so held by Andreas Hellwig and maybe a few others at his time. But just the mere fact that this is not from another denomination and it wasn't widely believed in the Dark Ages, here we must tread lightly and we must examine this teaching thoroughly. Reason number 3, the popes no longer use the Vicarious Filii Dei title. Yan. Sabi ng Seventh-day Adventist na ito, Vicarious Filii Dei is no longer the Pope's title. Alaka, dito pa lang mga kapatid, butata na ang mga SDA. Nandyan, mismo, SDA mismo ang nagpahayag. Ano daw? Now, this may seem very basic to you, but at its core, Vicarious Filii Dei title is supposed to identify the beast system that is to rule the world at the end of time. But it seems strange, ladies and gentlemen, because now the system or that title that's supposed to identify the system is no longer being used. And so now, how are we identifying a system by the title when that title no longer exists? Ayan. Logical yan na tanong mga kapatid. Kaya isip-isip naman kayo. Sabadista, Seventh-day Adventist ang nagsabi dyan. Kaya, una, dito pa lang mga kapatid, sa matagal na nilang paninira sa simbahang Katoliko, nagsusuwaga na sila at inaamin na tampered pala yung tiara na ipinakita nila na may nakatatak na Vicarious Filii Dei. Kaya kapatid na Jonel Laplana, no, na pansin nyo, narinig mo ito mismong pahayag ng Seventh-day Adventist at yung mga aklat na binasa na ating pinakita kanina at binasa ng pastor na Seventh-day Adventist na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta. Iwan ko bakit nakasulat diyan. No? Dahil ang yung ibang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, para lang makalusot, sinasabi nila na hindi naman yan aming aklat. Anong hindi amin? Inaamin na nga ng pastor ninyo. Inaamin, binasa na, isinalin pa sa Tagalog. Kaya mga kapatid, atin lang sinagot itong matagal na propaganda nila dahil ang daming mga inusinting Katoliko din ang natangay sa ganitong oring propaganda. Bakit? Alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di po natin layunin, nasaktan ang damdamin, at dito lang ako mga kapatid dahil magbalik na naman ako sa radio station para sa monitoring sa eleksyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang muli. Bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I